Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po ka, Coffee, sa lahat na nakikinig sa atin. Oy, ano to? Ano to? Isa na naman itong kinakailangan ipaliwanag ni Inday Sara Duterte. Ayan kapuputok lang po itong balita na ito. Nagka-problema na naman dyan sa DepEd kung saan si Inday Sara Duterte ang kalihim pa bago siya napalitan ni Secretary Sani Angara. Pinapa sa ole ka, Coffee, ng COA itong milyon-milyon na salapi, 246 million pesos po na inilagay po sa unauthorized bank account. Ano yan? Nilagay doon sa bangko, kaninong bank account yan at pinatubo yan? O kaninong napunta yung tubo niyan? Naku po, sinasabihan po ang Department of Education ng COA na isauli po itong 246 million pesos ka, Coffee, na itinago, inilagay dyan sa unauthorized bank accounts. Hindi lang isa marami-rami itong bank account. Anong nangyari dito kay Inday Sara Duterte? Akala ba natin abogado yan ka, Coffee? Bakit sumasabit? Maraming irregularities. Yung paggastos sa confidential funds, naging questionable. Diba? Question yan. Maraming pumuna dyan sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President, ng confidential funds ng Department of Education. Diba? Problematic ang nangyayari dyan. Sige mga DDS, todo tanggol pa kayo dyan. Yung pera ng taong bayan, unti-unti nang nauubos. Ito ka, Coffee, the Commission on Audit, yung COA ka, Coffee, has directed the Department of Education o DepEd to remit to the National Treasury a total of 246 million pesos found to have been maintained in an unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts as of end of 2023. The last full term of Vice President Sara Duterte as the agency's secretary. Bakit kaya? Ano sa tingin ninyo? Bakit tinago yung 246 million pesos na yan sa isang bank account? Hindi official bank account ng DepEd yan. Sabi mismo ng COA unauthorized, hindi otorisadong bank account. Unnecessary, hindi kinakailangan na bank account. At dormant na. Natutulog na ka, Coffee, yung bank account na yan. Pero bakit dyan tinatago itong 246 million pesos? Ang sabi ng COA, ibalik nyo yan sa Treasury. Ibalik nyo yan sa kaban ng bayan. Bakit nandiyan yan? Ano to? Malamang sa malamang ito, isisisi to ni Inday Sara Duterte sa mga previous administrations. Ilan taon pa siya dyan? 2 years yan. Kung ito ay hindi tama, hinayaan niya lang na mangyari yan? 246 million pesos yan ka, Coffee. Hindi biro yung pondo na yan. Sabihin natin wala siyang direct connection sa pera na yan. Pero chain of command ka, Coffee. Yung responsibility sa kanya yan. Siya, di ba, ang secretary ng DepEd? Di ba, pag inaudit ng COA yan, sinong mananagot dyan? Hindi yung head of agency. Sino ba ang head of agency? Hindi si Inday Sara Duterte. Sige, basahin na pa natin ito A total of 246,532,581.02 cash. Cash ito ka, Coffee, 246.1 million pesos in cash. Bank balance po yan sa CO, sa central office and regional offices ng Region 1, Region 4B, Region 5, Region 6, Region 9, and Region 13 was not reverted to the National Treasury contrary to existing laws, rules, and regulation, the COA said in its 2023 annual audit report on the DepEd. Halaka, bakit ganun? Itong report na ito, kakofa ng COA 2023 ang covered nito. Bakit hindi nyo sinauli sa National Treasury? Yan ang patakaran natin dyan. Kung hindi magamit yan, isauli nyo sa National Treasury. The Commission said the audit team's review and validation of DepEd's books revealed that some bank accounts were maintained without specific authority or legal basis. Ano to? Magagamit sa korupsyon ito. Naku po, marami-raming kailangan ipaliwanag dyan si Inday Sara Duterte. Ang problema dyan, once na imbestigahan na naman yan, ang sasabihin na naman yan, no comment. Paano ngayon yan? No comment na naman. Paano natin malalaman yung sagot dyan? Naku, ang saklap niyan Furthermore, these bank accounts include collections, receipts from various sources still retained in the said unauthorized current accounts as standby funds and are kept available at their disposal, sabi ng COA. Wala namang problema. Basta yung bank account na yun authorized, paano kung isang individual lang yung bank account na yan, itakas ng tao na yan,
yung bank account na yan. Kasi unauthorized walang legal basis Bakit dyan yung tinatago yung pera na yan 240 million ka-coffee yan hindi biro itong halaga na to. The audit body said such practice exposes the funds to risk of misuse or misappropriation. Exactly. Maaabuso yung pondo na yan as they could possibly be used to augment the financial requirements of unprogrammed activities and or settlement of valid obligations. Actually, natenga na nga yan dyan di kung ibalik mo sa National Treasury yan, magagamit yan. Kung hindi ng Department of Education, di babalik ulit yan sa kaban ng bayan di magamit yan sa ibang mga proyekto ng iba't ibang government agencies. Huwag nyo lang itago yan dyan sa unauthorized bank account. Nako, Inday, paliwanag mo ito. Mga DDS dyan, ipaliwanag nyo yan. The COA said the practice also contravened the general provisions of the 2023 General Appropriations Act o yung GAA. Specifically, Section 4, nakalagay po dyan, which mandates all government offices to deposit to the National Treasury all charges, assessments, and other receipts or revenues collected that form part of the government's general fund. General fund. Pero hindi nyo sinauli. Ano yung intention nyo dyan? Anong gagamitin nyo dyan sa 240 million na yan? Saan nyo ilalagay yan? O nanakawin nyo yan? Nako, paliwanag nyo yan Section 6 and 7, which both mandate the turnover of the National Treasury all trust receipts, performance bonds, and other deposits. Ang problema, lumabag ang DepEd under the leadership of Inday Sara Duterte. Nako. The audit body also cited Section 65A of Presidential Decree 1445. Ito, nilataga na sila ka-coffee ng mga legal provisions dito, ng mga nilabag dito ni Inday o ng DepEd per se, Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code, which states that all income accruing to the government agencies, and I quote, shall be deposited in the National Treasury or in any duly authorized government depository and shall accrue to the unappropriated surplus of the general fund of the government. Usually sa government agency ganyan yan. Pero kapag ikaw ay GOCC, government-owned and controlled corporations, yan po yung tinatawag nating GOCC. May mga condition yan, ka-coffee na may hatian yan. Let's say, kumita ka dyan, 50% will go back to the National Treasury and then 50% ay doon sa GOCC. Pero GOCC yan. Ang Department of Education ay hindi siya GOCC. National Government Agency ito. NGA yan. So kung may matira sila dyan, may mga kinita sila dyan, ibalik nila sa National Treasury. Huwag nila itago. Ang problema, tinago sa unauthorized na bank account. Sino kaya nakapangalan doon sa bank account na yan? Nagkakabulgaran na dito, ka-coffee Nako po, sasabihin na naman, political move na naman yan para sirain ang Department of Education. Yan na naman ang sasabihin nila dyan. Sinisira na naman daw ang DepEd, sinisira na naman si Inday Sara Duterte. Malamang yan na naman ang justification nila dyan. The audit breakdown showed the DepEd's CO o Central Office has been maintaining 2 trust accounts with Land Bank of the Philippines with a combined balance of 39 million pesos without authority from the Permanent Committee as required under Section 66 of Presidential Decree number 1445. Sige, explain nyo ngayon yan. One of the trust accounts was under the OSEC or Office of the Secretary. Dako! OSEC! Office of the Secretary, nasa inyo yung pera na yan, with a balance of 38.66 million representing collection of sales of bid documents, protest fee, performance security/bond, donation, and other miscellaneous income. Saan kaya gagamitin yan? O ano kayang pinaglalaanan ng pondo na yan kung hindi na Bulgaria ng COA? Abuti na lang ngayon, naglalabasan itong mga baho dyan sa DepEd Dyan sa baho under the leadership of Inday Sara Duterte. Paano na lang? Kung hindi ganyan kahigpit ang COA, hindi na natin namalayan yan. Di ba? Inilagay sa unnecessary at unauthorized bank account. The CO's other trust account was under the name UNICEF Fund with a balance of 805,000 pesos. The amount came from the fund donated by the United Nations Children's Fund for DepEd's Kindergarten Education Program. Furthermore, the DepEd Central Office was also found maintaining in various trust accounts a total of 15 million pesos in an unauthorized retention of collections. Naku po, nangungulekta, unauthorized retention of collections.
Hindi ko alam kung ano yung specifics niyan, ka-coffee, no? Pero sabi ng COA, mali. In a reply incorporated in the audit report, the DepEd Central Office said that a total of 11.14 million from 4 trust fund accounts was already remitted to the Bureau of Treasury as of March 2024. Kung hindi pa nagkakabulgaran dito, ka-coffee, hindi pa ilalabas yan eh. Talaga naman, oo. Hindi pwedeng no comment lang dito, ha? Malamang sa malamang. Kailan ba ang hearing ng DepEd dyan? Parang September 18 ata ang susunod na hearing ng Department of Education. Malamang sa malamang i-re-raise yan sa pagdidig na yan dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives. Ang problema dyan, baka sasabihin na naman yan na I forgo, etc., 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 etc. Yan na naman ang isasagot dyan ni Inday Sara Duterte. Bago pa yan, ka-coffee, meron pang statement na naman itong si Inday Sara Duterte. At sa Office of the Vice President naman, kasi kine-question niya, kasi ang proposal ng ilang mambabatas, total, namimigay din naman ng mga relief goods. Itong Office of the Vice President, may livelihood program sila. So, ang sinasabi ng ibang mga mambabatas dyan, nagiging redundant na. Kasi may existing agencies na tayo, halimbawa, livelihood, may DOLE na tayo. Sa distribution ng relief goods, nandiyan na ang DSWD. Ibig sabihin, ka-coffee, hindi mo na kinakailangan itong mga services ng DepEd and itong services ng OVP. Kasi may government agencies na nga na nag-i-exist eh. So, nagiging redundant na. So, yung hinihinging pondo ng OVP, idagdag mo na lang yan doon sa agency na sila talaga yung may mandatong gawin yung ganyang trabaho. Pero sabi ni Inday, walang redundancy. At ipinaglalaban niya talaga na yung hinihingi niya na 2 billion pesos kasi para ponduhan yung mga programs niya na redundant sa ginagawa na ng government agencies. Anong sabi niya? Vice President Sara Duterte is challenging concerns about the supposed duplication of the Office of the Vice President's programs with that of national government agencies, saying no government agency has a monopoly of government services. Yun naman pala eh. O anong ibig sabihin yan? Kung ganyan ang kanyang argument, edi si PNP mamigay na rin ng relief goods. Si PNP magbigay na rin ng mga livelihood programs. Yun ba ang ibig sabihin niya dyan? Total, ang argument niya, walang monopoly ng government services. Kaya nga tayo may mga agency eh. Kaya nga tayo may mga departments eh. Kasi yun yung focus of concern niya. Si DSWD, relief operations sa kanya yan. Hindi si PNP ang gagawa niyan. Same thing sa ibang government agency, si DENR about environment. Kung ganyan ang argument niya, edi si DENR mamigay na rin ng relief goods. 'Di ba? Redundant nga eh. Kaya nga i-streamline mo yung services ng gobyerno para hindi pa ulit-ulit at mas makakatipid ka. No office of the government should be so helpless as to deny assistance to a person in distress. After all, the duty of the government is to afford our countrymen with faithful public service, Duterte said in a statement over the weekend. Ang problema nga, hindi nga ma-liquidate ng mainam eh. Hindi ma-liquidate ng maigi eh. Nagiging questionable eh. Yun ang problema. Kung naliliquidate lang ng maigi yan at nai-explain ninyo kung saan yun binibigay yung pera na yan, kung saan yung ginagastos yung pera na yan, walang problema. Ang problema, sa hearing mismo, hindi may paliwanag para saan gagastosin yung pera na yan. Kasi kung hindi no comment, ang isasagot niya ay forgo. Diba? Yun ang problema dyan. Hindi ma-explain. Kumbaga, hingi ka ng hingi. Pahingi ako ng pera, pahingi akong 2 bilyon, pahingi akong 3 bilyon. Saan mo gagastosin? I forgo. The questioning. No comment. Tama ba yan? Oh, kung ikaw yung magbibigay ng pera, kung ikaw yung Congress, bibigyan mo ba ng pera yan? Definitely hindi. O nanghingi siya ng pera para sa publication daw ng libro na yan na isang kaibigan. O tinanong ni Risa Ontiveros, ano yung detalye niyan? O ang sagot niya, politically motivated. O binalikan niya yung panghingi ng boto ni Risa Ontiveros sa kanya noong siya ay nasa Davao pa. Di ba? Yun yung wala kay Inday. At dapat hindi tinotolerate yung ganyang ugali. Huwag bigyan ng pondo yan. Kasi tinan mo, problematic oh. Department of Education problematic oh. Yung confidential funds, problematic. May notice of disallowance ng COA. Ibig sabihin, lustay. Ibig sabihin, hindi marunong gumastos ng pera, hindi marunong gumamit ng pera. And bibigyan mo pa siya ng pera. Ano yan? Dahil anak ni Duterte. Kukonsintihin. Aba, hindi naman pwede yan. Unfair yan sa ibang government agencies. At unfair yan sa taong bayan na nagbabayad ng buwis na nilulustay lang. Diba? O siya, ka-coffee, anong say ninyo dyan? I-comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo,
Pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!